Ang lulutuin ko ngayon ay seafood kare-kare. Naggisa lang muna ako dyan ng luya, sibuyas at bawang. Tapos may nabili ako nung nakaraang linggo ng malaking puset. Hiniwa ko lang to ng maninipis. At hiniwaan ko lang to sa may bandang gitna ng pa-criss-cross cut. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. At iginisa ko lang to saglit. Kasi ayaw natin kumain ng rubber na puset. Hindi tayo gumagawa ng tsinelas dito, no? Ayan, siniset aside ko lang. Ganon din ang gagawin ko sa ibang lamang dagat. Saglit ko lang ding lulutuin. Kasi lalambot pa to pag nilagay natin sa kare-kare sauce. Hinalo ko lang mabuti hanggang sa mag-iba ang kulay. Saka ko nilagyan ng Sprite. Bukod sa pampalasa, nagpapatanggal din to ng lansa at tenderizer na rin. Kumbaga, ito yung secret ingredient ko sa tuwing nagluluto ako ng seafood or ng halabos. Tas yan, siniset aside ko ulit. Same process lang. Ay siya nga pala, hindi pala kompleto ang cast nito kasi wala akong nilagay na isda. Madali kasing madurog yon, tsaka ayaw din ng mga anak ko. Okay, next, nilagay ko na yung tahong, dinagdagan ng Sprite, at siniset aside ulit. Pagkatapos ko maluto lahat ng seafood, tinanggal ko na yung mga luya. Kaya lang naman ako naglagay niyan pampatanggal ng lansa. Ganito talaga ako magkare-kare. Sinasangag ko muna yung dinikdik na mani. Gusto ko kasi sa kare-kare, yung ramdam mo yung mani. Yung may gaspang na texture, ganon. Pag peanut butter kasi, parang swabe lang. Baka kung saan pa mapunta ang mga sinasabi ko. Next ko namang isinangag ay yung giniling na bigas. Ito yung pampalapot ko. Kaya to sinasangag para magkaroon ng nutty flavor at madaling mahalo sa sabaw. Okay, naglagay na pala ako dyan ng tubig. Inihalo ko na rin yung sinangag na mani. Habang inaantay kong kumulo, gumawa naman ako ng aking pampakulay. Naglagay lang ako ng mainit na tubig sa mangkok. Hinalo ko na yung atsuete seeds. Syempre, sinala ko na yan at ibinuhos ko na to sa sabaw. Sunod naman, ilalagay ko na yung peanut butter. Dahil malapot to, nilalagyan ko muna siya ng mainit na sabaw para tunawin or palabnawin. Kasi pag hinalo mo na to sa mismong sabaw, hindi siya buo-buo, madali na siyang haluin. Ito naman yung sinangag na bigas. Tinunaw ko muna sa mainit na sabaw. O di ba nakakatulong talaga yung pagsangag? Kasi hindi namumuo, mabilis lang siyang tunawin. Kung hindi natin gagawin yan, lulutang lang tapos matatagalan ka sa paghahalo. Okay, tinimplahan ko na to ng ginisang bagoong at patis. May mga anak kasi ako na hindi mahilig kumain ng bagoong. Kaya bilang daya, tinitimplahan ko na. Pero hindi ganun kaalat to ha. Pwede pa siyang partneran ng bagoong. Nilagyan ko rin pala to ng pamintang durog. Tapos wala pala akong nabiling mahabang puso ng saging. Ito yung pangkaraniwan na puso ng saging lang. Hiniwalay ko ang paglagaan nito kasi ayoko naman magkulay dinuguan yung kare-kare ko. Umiitim kasi yung sabaw dahil sa dagta nila. At para may dating naman ang aking talong, pinirito ko muna to. After kong magprito, inilagay ko muna yung sitaw at pechay. Dinamihan ko yan kasi gusto ng mga bata. Isa din yan sa nagpapasarap. At saka ko nilagay ang mga seafood. Tapos yung tahong, tinanggalan ko ng kalahating shell. Pampasikip lang naman kasi yun. Saka ang ganda niyan, diba? Para sa presentation na rin. At para ma-absorb na agad ng tahong yung sarsa. At inilagay ko na yung panghuling sangkap, ang piniritong talong at ginisang pusit. Alam nyo, lahat ng masarap na luto, nag-uumpisa yan sa nakaka-intimidate na recipe. Pero pag tinry mo na, magiging kaya ko pala to, boy. Kaya huwag kayong ma-intimidate sa pagluluto ng kare-kare. Mapakarne or seafood man to. Thanks for watching. Bye! And sarap.